Hindi nagkaroon ng boyfriend si Catherine sa iilang taon niyang pagiging single bilang nag-iisang anak ng mag-asawang Don Benjamin at Doña Josefa ay siya na rin ang magiging CEO ng kumpanya. Anak, kailan ka kaya magkaka-boyfriend? Iyon din ang parating tinatanong ng mga magulang niya, pero kahit naman ganoon ay hindi naman siya nape-pressure. Alam niyang iniisip lang ng mga ito na busy siya sa trabaho at hindi pa niya gustong pagtuunan ng panahon ang magkaroon ng kasintahan. Naniniwala naman si Catherine na darating talaga ang tamang panahon para mahanap na niya ang tamang lalaki na para sa kanya. Dahil may-ari ng paggawaan ng sikat at branded na mga luxury bags sa Amerika ang mga magulang ito, ay siyang dahilan na sila ang magiging isa sa pinakamayamang pamilya sa Amerika. Pinagkatiwalaan din siya ng kanyang mga magulang na maging katuwang sa pagpapatakbo ng negosyo, kaya mas sarili din siyang pera. Ma, pa, darating din ang tamang panahon na makikilala kong lalaking gusto niyong maging boyfriend ko. Paliwanag naman niya sa tuwing nagtatanong ang mga ito. Si Catherine yung tipo ng babae na hindi agad pumapansin sa mga lalaki na nagpapapansin sa kanya. She is not easy to get, kaya sa edad niyang 25 ngayon, wala pa siyang naging kasintahan. No boyfriend since birth, pero hindi naman siya ignorante sa buhay love life dahil nung high school pa siya, ay marami naman siyang crush. Isang umaga, nagkasabay silang lahat na mag-umagahan, kaya iyon na rin ang pagkakataon na magkaroon sila ng mahabang conversation. Kath, tawag ng kanyang mama. Agad niyang itinigil ang pagkain ng sandwich. Bakit po? Tanong niya. Ngumiti ng simple ang kanyang mama. Hindi ka ba nabobore sa trabaho mo ngayon? Tanong nito. Dahil sa tanong na iyon ng mama niya ay nagtaka siya. Napangiti na lang din siya. Ma, bakit naman ako mabobore sa trabaho ko? Magiging akin rin yun at araw-araw ay mas nagiging mahal ko na ang trabahong yun. Mahal niya nga ang ipapamana kong negosyo sa kanya. Sabi ng kanyang papa nang manguyanan nito ang kanin. Ngumiti siya sa kanyang papa. Alam niyo, hindi ako na-pressure sa binigay niyong malaking oportunidad na to. Masasabi ko na magaling ako sa trabaho na to at araw-araw din ay na-challenge ako kaya wala kayong dapat ipag-alala sa akin. Muling paliwanag niya. Uminom siya ng juice bago muling tumingin sa kanyang mama. Naghihintay siya sa maaari pa nitong sasabihin. Umupo ito ng maayos sa upuan. Alam ko naman na yun. Kitang-kita ko ang bawat galak mo sa tuwing nandoon ka sa kumpanya natin. Ang ibig ko lang sabihin ay magbakasyon ka muna sa Pilipinas. Kami muna ng papa mo ang bahala sa negosyo. Hindi ka rin naman mag-worry dahil maganda naman ang sales natin ngayon. Kwento nito. Sa kinauupuan niya, hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. Bagaman ay muling nagsalita ang kanyang mama. At saka, baka doon mo na rin mahanap ang lalaking para sa'yo talaga. Napabuntong hininga na lang si Catherine nang marinig iyon. Ma, baka iyan lang talagang gusto niyang mangyari sa akin eh. Giit niya, kinuha ng kanyang mama ang mga kamay niya at tiniklop ito. Kath, 25 years old ka na, kaya kailangan mo rin naman ng boyfriend. Sige ka, gusto mo bang tumandang nag-iisa? Kung makapagsabi naman po kayo ng ganyan ay akala niyo naman nalagpas na sa kalendaryo ang edad ko. I know Iha. To think of it, mayaman naman tayo. Mayaman ka na rin. Kahit pa nga i-spoil mo nang i-spoil ang magiging anak mo o ang boyfriend mo, ay para rin naman hindi nababawasan ng pera natin. At saka, gusto na rin namin ng apo. Sulsul naman ng kanyang papa. Hindi na lang din napigilan ni Catherine ang mapatawa dahil sa sinabi ng kanyang papa. Grabe naman po yan. Apo agad? Hindi ka naman namin pinipressure. Okay, I will take the vacation trip in the Philippines. But do not expect na magkaka-boyfriend ako. Kasi hindi pa talaga ako ready. Paliwanag niya. Sa mga mata naman ng kanyang mga magulang ay halata sa mga ito ang sobrang tuwa. Narinig mo yun, Han? Tanong ng mama niya sa asawa. Tumango-tango ang papa ni Catherine habang malapad ang ngiti sa labi. At pupunta kami doon.
Susunod kami sa'yo kapag maayos na namin ang buong bagong business. Imporma ng kanyang papa. Nagtingin ang dalawa at nagitian sa isa't isa. Natapos ang umagahan na yun na nag-iisip si Catherine sa maaari niyang gawin sa Pilipinas. Pumasok siya sa kanyang kwarto para doon na rin niya iisipin kung ano ang mga dapat niyang gawin. Napag-isip-isip din ni Catherine na maganda namang magbakasyon siya. Marami na siyang naibigay na tulong sa kanyang mga magulang at isa na rin iyon sigurado na dahilan para maging deserve niyang magbakasyon sa Pilipinas. Mag-iingat ka doon, anak. Payo ng kanyang mama, humalik ito sa kanya. Basta kapag nagsawa na ako sa Pilipinas, ay agad na akong uuwi. Hinding-hindi ka doon magsasawa, anak. Makikita mo na rin sa wakas ang kamag-anak natin. Mamimiss ka namin, Kath. Oo naman. Para naman akong hindi na babalik dito sa USA. Giit niya na ikinatawa rin ng kanyang mga magulang. Basta, mag-enjoy ka lang doon with your lola Karing at mga kamag-anak natin. Payo pa ng kanyang mama. Tumango siya at humalik dito. Ganoon na rin siya sa kanyang papa. Saglit lang ang lumipas ay nagsalita ng speaker sa airport. Last call to all passengers flight PR1122 bound to Manila. Please proceed to boarding gate number 1. Tama naman na iyon din ang kanyang eroplanong sasakyan. Sige na, Kath. Batid ng kanyang papa. Tumango lang siya at humigpit ang hawak niya sa kanyang maleta. I will miss you, ma, pa. Sabi niya na parang mangiyak-ngiyak. Para mapigilan niya ang kanyang pag-iyak, ay agad siyang tumalikod sa kanyang mama at papa, hila ang mabigat niyang maleta. Ay, sana naman hindi masayang bakasyon ko dun sa Pilipinas. Sabi pa niya sa kanyang sarili nang nasa loob na siya ng eroplano. Lumapag si Catherine sa NAIA Terminal 1. Hindi siya nagpasundo sa kanyang lola Karing at iba bang kamag-anak dahil sosorpresahin niya ang mga ito. Close naman niya ang mga ito kahit matagal na siyang nasa ibang bansa. Nag-book niya ng Uber si Catherine. Nang nasa labas na siya ng airport, eksakto namang dumating agad ang binook niyang Uber driver. Hello po. Bati ng driver nang lumabas ito sa sasakyan para mag-assist sa dalaga. Hindi nakatingin si Catherine. Bagkus sa kanyang cellphone lang siya nakafocus para i-confirm sa Uber application ng details kung tama ba ang Uber na dumating. Magandang hapon po, ma'am. Bati ulit ng driver. Binuhat ito ang maleta niya para mailagay sa compartment ng kotse. Nang matapos din ito, ay pinagbuksan siya ng pinto. Pumasok na po kayo. Imporma nito. Agad namang pumasok si Catherine na hindi nakatingin sa driver. Nang makaupo na siya sa backseat, ay napatingin siya sa driver. Sakto rin na napatingin ito sa kanya na siyang dahilan para magtitigan silang dalawa. Oh, ang gwapo naman niya. Iyon ang nasabi na lamang ng kanyang isip. Gwapo naman talaga ang driver at kitang-kita ang matipuno na katawan nito dahil sa suot na polo shirt nito. Makinis din ang balat at sa napapansin niya ay magaling ito. Ready na po ba kayo, ma'am? Tara na po. Tanong nito na nakangiti rin. Bumalik naman sa wisyo si Catherine at patay mali siyang hindi siya napatitig sa binatang driver. Yes, let's go. Tugon ni Catherine. Habang tahimik siya sa likuran ng sasakyan ay hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Hindi siya mapalagay at panay ang kanyang tingin sa busy na nagmamanehong lalaki. Ay, itigil mo yung kaibangan mo, Kath. Giit pa niya sa kanyang sarili. She could not deny the fact na naiintriga siya sa lalaki. Gwapo ito, pero driver lang. Hindi naman niya minamalit ang binata sa pagiging driver nito. Sa buong buhay ni Catherine, ngayon lang siya nakaramdam ng ganoon para sa isang lalaki. Saglit lang din at tumikhim ang binata. Ma'am, ayos lang ba kung mag-play ako ng music? Of course. I love listening to music too. Tugon niya, pero napabaling ulit siya sa labas ng sasakyan. Napaisip siya. It is her first time to talk to a stranger like that. Nadismaya siya para sa kanyang sarili. You can suggest a song, ma'am. Sabi pa nito. Nagulat si Catherine dahil nag-i-English ang binata. So, may pinag-aralan siya.
Namamanghang sabi niya sa kanyang sarili. Kung okay lang sa'yo, baka kasi hindi tayo parehas ng taste sa music. Sigurado ako magugustuhan ko yan. Apocalypse by Cigarettes After Sex. Request ni Catherine. Naramdaman ni Catherine ang pagdahan-dahan ng sasakyan. Lumingon sa kanyang binata habang nakangiti ito. Wow, parehas pala tayo ng taste, ma'am. Paborito mo po ang Apocalypse? Tanong nito. Hindi na rin napigilan ni Catherine ang sarili na hindi mapangiti. Of all the strangers na nakausap niya, wala siyang inisip noon na may ganito pala. Hindi niya rin na-deadma ang lalaki ito. Yes. Tugon niya. Tumango-tango ito at muling binalik ang sasakyan sa dati nitong bilis ng takbo. Ilang segundo lang din ay tumugtog na ang kanyang ni-request. Muling nagsalita ang binata. I hope you like it, ma'am. Sabi nito, habang nasa daan sila at nakikinig sa musika. Walang ibang naisip si Catherine kung hindi ang tagpo nila ng Uber driver na ito. Noon kasing nasa US siya, every stranger na kahit kakausap lang sa kanya, kahit wala namang ibang motibo, ay hindi niya talagang kinakausap. But this is so different. She could not explain it by herself, pero alam niyang may kakaibang enerhiyang namamayani sa buo niyang pagkatao. Nandito na po kayo sa assigned drop location niyo po, ma'am. Imporma nito nang lumipas ng 1 oras ng biyahe. Naalerto agad si Catherine. Umayos siya ng upo. Ibinigay niya agad ang kanyang bayad. Lumabas ang binata galing sa driver's seat at pinagbuksan siya nito. Nice meeting you po. Sabi nito nang bumukas ang pinto. Nagmadali namang lumabas si Catherine. Ngumiti siya dito. Tiningnan niya ang binata sa mga mata nito. Oh, ang ganda ng mga mata niya. Nasabi na lang din niya sa kanyang isip. Nice meeting you too. Tugon niya. Tumango lang sa kanyang binata. Kinuha rin nito agad ang kanyang maleta at ibinigay sa kanya. Ihahatid ko pa ba kayo sa loob ng bahay niyo po? Tanong nito. Alam ni Catherine na hindi na yun trabaho ng driver at ayaw niyang samantalahin ang kabaitan nitong taglay. No, kaya ko naman. Depensa niya. Simpleng umiti ang binata. Kahit ang simple ng ngiti niya ay nakakakilig. Muling pagsasalita ni Catherine sa kanyang isipan. Sa mga oras na yon, hindi nagustuhan ni Catherine ang mga ginagawa niya sa kanyang sarili. Sige po, mauna na po ako. Paalam nito, tumango lang si Catherine. Bagaman ay para ba siyang nanghihinayang na hindi niya na itanong kung anong pangalan nito. Pero ako naman ang babae so dapat siyang magtanong ng pangalan ko. Ay, ano na ba itong nangyayari sa sarili ko? Sabi pa niya, tumingin siya sa bahay ng lola karing niya. Maganda ang bahay nito dahil inayos nila iyon. Ang mama at papa niya ang gumastos ng lahat. Bumuntong hininga muna si Catherine. This is it. Hindi naman ako magtatagal dito. Sabi niya sa sarili. She composed herself. Inayos din niya muna ang kanyang buhok bago niya hinila ang kanyang maleta para makapasok na siya sa loob ng bahay ng lola karing niya. Nag-doorbell siya. Saglit lang din ay mismong ang lola karing niya ang nagbukas ng gate para sa kanya. Kath? Ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang lola karing. Hindi na sumagot si Catherine. Bagkus, ay niyakap niya agad ang kanyang lola ng mahigpit. Ang laki mo na, iha. Bakit hindi mo malang sinabi na pupunta ka pala dito? Mag-isa ka lang ba? Kasan ang mama at papa mo? Sinundo na sana kita. Surprise, Lola! Ikaw talagang bahata ka. Ang saya ko naman na binisita mo ako dito. Oh, halika sa loob. Halika na sa loob. Alam kong may jetlag ka pa kaya magpahinga ka na muna. Diyos ko, hindi ko talaga inaasahan na darating ka ngayon dito. At naisipan mo talaga ha? Nako, kailangan nating magbanding dalawa. Mahabang wika nito. Napangiti na lang si Catherine dahil sa mainit na pag-welcome nito sa kanya. Matagal na rin kasi noong bumisita ka rito. Ang mama at papa mo, hindi ba sila uuwi dito sa Pilipinas? Namimiss ko na rin ang dalawang yon. Balita ko pa mayaman na kayo. Muling pagsasalita nito na punong-puno ng enerhiya.
Natawa na lang si Catherine at yumakap sa bewang nito habang dahan-dahan lang silang naglalakad. Nagsalita si Catherine nang nasa harap na sila ng pintuan. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Lola. Abay, bakit? Maganda pa rin ba ako? Aba, oo naman. Mas lalo ka yatang gumanda. Tugon naman niya. Binuksan na nito ang pintuan. Nang nasa sala na sila, ay agad siyang umupo sa mahabang sofa. Inilagay na muna niya sa gilid ang maleta niya, pero bigla siyang napatitig sa kanyang lola Karing. Oh, bakit ganyan ka nalang kung makatingin sa akin? La, nawala ko po ang wallet ko. Nasa isang mamahaling bag ko po. Abay, hanapin mo sa maleta mo. Baka nailagay mo lang sa loob. Hindi ko po yun inilagay dito, Lai. Nasa kamay ko lang ang mga yun. Sabi pa niyang hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil nandoon ang kanyang mga ATM cards at ilang mga importante niyang mga papeles. Naku, Apo. Sino bang sinakyan mo papunta rito? Baka rin ay naiwan mo iyon nung nasa eroplano ka pa. Malungkot na saan nito. Tumahimik si Catherine at inisip niya kung saan niya iyon nailagay o naiwan. Nang maisip niya ay nanlaki ang kanyang mga mata. Naiwan ko po siguro sa sinakyan kong Uber. Imporma niya. Isang gabi, hindi makatulog si Vince dahil sa kagandahang taglay ng kanyang pasahero kaninang umaga. He could not deny the fact that she really was an eye-catching person. Magandang smile niya, matangos ang ilong, at makinis ang balat. Plus points, mahilig din siya sa music. Siya na nga sigurong babaeng pinapangarap ko matagal na. Sabi niya sa ere, nasa kanyang kwarto siya ngayon habang nasa gilid din niya ang naiwang gamit ng babae. Mabuti na lang talaga ay may contact siya sa babae dahil nasa apps naman iyon ng Uber. Bukas din naman ibibigay ko sa kanyang mga gamit niya. Sabi niya, inisip din niya na mag-ayos siya ng konti para naman presentable siya sa mga mata nito. Kahit unang kita pa lang niya sa babae, ay alam niyang nagustuhan na niya ito. Yun nga lang, isa lang akong driver. Nadidismaya niyang sabi sa kanyang sarili na para bang liligawan niya din agad ang babae. Tiningnan ni Vince ang mga naiwang gamit ng babae. Sayang, kung mayaman lang din siguro ako ngayon, ay baka naging girlfriend na kita. Sabi niya, saglit lang, ay natawa siya sa kanyang mga sinabi at iniisip. Ang totoo niyan talaga ay hindi niya alam kung bakit nagkakaganito siya sa isang babaeng hindi naman niya nakilala ng lubusan. Nagtatanong din siya sa kanyang sarili kung bakit ganito na lang siya kung umasta. Nababaliw na yata si Vince. Kinabukasan din ay maagang naghanda si Vince. Ang perfume na minsan na niyang gagamitin ay nangalahati na dahil pabalik-balik niya itong inispray sa kanyang polo na suot. Panay din ang kanyang pagsuklay ng medyo mahaba na niyang buhok. Panay din ang kanyang paninigurado kung bagay ba talaga sa kanya ang kanyang kasuotan. Medyo gwapo ka ngayon, boy. Sabi niya sa sarili sa maliit na salaming nakasabit lang sa cabinet. Agad naman siyang pumunta sa kumpanyang may-ari ng kotseng ginamit niya para makapagtrabaho siya bilang isang Uber driver. Sinigurado ni Vince na dala niya ang mga naiwang gamit ng babae. Tinuntun niya agad ang lugar kung saan ito nagpahatid. Mabuti na lang talaga ay alam niya iyon. Nang nasa harap na siya ng gate, ay kinuha niya agad ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Inayos din niya ang kanyang buhok at panay ang amoy niya sa kanyang kasuotan. Nagdipa na siya ng numero ng babae. Ilang minuto lang ang lumipas ay sinagot na ng nasa kabilang linya ang kanyang tawag. Hello? Sino po kayo? Mahinahong tanong ng babae sa kabilang linya. Hindi napigilan ni Vince ang kanyang sarili na hindi ngumiti. Napakagatlabi rin siya. Magandang umaga po. Ako po pala si Vince Marasigan, ang Uber driver po na sinakyan niyo kahapon. At nakita ko po kasing naiwan yung gamit kahapon kaya tumawag po ako para ibalik ito sa inyo ngayon. Paliwanag niya. Saglit na natahimik ang babae sa kabilang linya. Hello? Oh, I'm sorry. Hindi na ako makapaniwala na maibabalik pa palang mga gamit ko. Maraming salamat. Nasaan ka ba ngayon para mapuntahan ko at ako nang kukuha? Dahil sa tanong na yun, ay napangiti ng malapad si Vince. Bumuka ang kanyang bibig para sumagot. Nasa labas po ako ng bahay niyo po.
Tugon niya. Nanahimik na naman ang nasa kabilang linya at muli itong tumili kaya nailayo ni Vince ang kanyang cellphone. OMG! Maraming salamat! Wait lang ah! Magbibihis lang ako at pupuntahan kita agad dyan. Sabi pa nito. Naramdaman ni Vince na hindi mapalagay ang babae sa kabilang linya. Ilang segundo rin ang lumipas ay pinatay nito ang tawag. Naghintay si Vince ng 10 minuto hanggang sa bumukas ang gate. Humayo siya ng tayo. Hi, thank you so much for keeping it safe. Sabi nito na nakangiti sa kanya ng malapad. Lumapit si Vince para ibigay dito ang mga gamit nito. Naiwan mo yan sa loob ng kotse kahapon. Mabuti na lang talaga nag-check ako kahapon ng kotse bago ako gumarahe. Eto, ibabalik ko na sa'yo. Thank you. By the way, I am Catherine. Vince. Bagay sa'yo ang suot mo. Nagsuot ako ng ganito para sa'yo. Iyon sana ang gusto niyang sabihin. Salamat. Salamat. Actually, nandito lang ako para ibigay yan sa'yo. Kaya sa susunod, ay dapat ingatan mo na ang mga gamit mo. Baka hindi na yun maibalik. Paliwanag niya. Sa isip-isip ni Vince, gusto pa niyang makausap ito ng matagal. Nang humakbak na siya para umalis, ay napatigil siya. Wait lang, Vince. Ano yun? Bilang pabuya sa ginawa mong pagbalik sa wallet at bag ko, bibigyan kita ng 500,000 pesos. No! You don't have to do that, Kath. Ang laking halaga ng 500,000. Hindi naman ako ganoong tao kaya wag na. I'm okay na naibalik ko na sa yung mga gamit mo. Just take it as a donation, like that. Para naman makahelp din ako sa'yo. Malaking tulong kasi itong ginawa mo sa akin. My ATM cards and my money in this bag had my important documents. Kaya isang karangalan na mabigyan ka ng pabuya, Vince. Huwag na. Ang pagtulong ay hindi kailangan ng kahit anumang balik o kapalit. I'm happy na makatulong sa'yo. Sapat na yun sa akin. Talaga ba? Oo naman. Okay na ako. Ngunit saglit pa'y natuod si Vince nang maramdaman niyang mahigpit na yakap ni Catherine sa kanya. Hindi siya makagalaw. Para bang ang buong katawan ni Catherine ay sumanib sa kanya at nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya sa kabuuan niya. Salamat talaga, Vince. Muling paghingi nito ng pagpapasalamat nang humiwalay na ang katawan nito. Hindi pa rin makapaniwala si Vince sa nangyari. Higit pa ito sa inaasahan niya. Lihim na nagdiwang kanyang puso. But... Anong but? Ayos lang ba sa'yo kung kumain na lang tayo sa labas? Kahit ito malang ay tanggapin mo. At huwag mo na lang isipin. Nakabayaran ito sa nagawa mo para sa akin. Sige, hindi na lang ako tatanggi. Hindi lubos maisip ni Catherine na sa ganitong klase ng tao, isang estranghero at alam niyang hindi ito mayaman, ay naging komportable agad siya kahit sa hindi man lang mahabang panahon. To think of it, nasiyahan siya. Iyon nga lang, hindi tinanggap ni Vince ang ibibigay sana niyang perang pabuya dito. Doon pa lang din, naisip niyang may magandang puso si Vince. Nandito sila ngayon sa isang mamahaling restaurant. First time ko lang dito sa mamahaling restaurant. Kuwento ni Vince, huminto siya sa paglalakad at tiningnan niya ito. Hindi ako naniniwala. Bakit naman? Hindi ako mayamang tao. Depensa naman ito. Tumango lang si Catherine dahil ayaw niyang maging awkward silang dalawa. Bagaman, hindi napigilan ni Catherine ang kanyang sarili na hindi hawakan ng kamay ni Vince. Nanginig pa yun, pero hindi niya yun binigyan ng mali siya. Kung first time mo, di gawin nating memorable yun. Naggagalak na sabi niya. Kita naman niyang kasiyahan sa mga mata ni Vince. Hindi ito nagsalita. Hinila ni Catherine si Vince sa isang mesa para sa 2 tao. Agad na may lumapit sa kanila na isang waiter. Hello po, can I have your order please? Tanong nito. Ngumiti si Catherine kay Vince na panay lang ang baling sa kabuuan ng restaurant. Namangha naman siya sa nakikita niyang ekspresyon sa mukha ng binata. He's cute. Aniya sa isipan niya. Serve us your bestsellers. Kahit ano, basta yung mga bestseller. Order ng dalaga. Napatingin sa kanya si Vince.
Hindi yata natin mauubos ang mga yun. Huwi ka nito. Ngumiti si Catherine. Sa katunayan, ngayon lang siya nakaramdam ng ganito sa buong buhay niya. Ang galante mo naman. Siguro mayaman ka, no? Tanong nito. Napatitig si Catherine kay Vince. Naging awkward ang titigan nilang dalawa, kaya bumaling sa ibang direksyon ng mga mata ni Vince. Hindi naman masyadong mayaman. Ang weird palang sabihin. Sa wakas, ay tumingin na sa kanya si Vince. Alam mo ba, nung unang kita ko sa'yo, ay alam kong hindi ka dito sa Pilipinas talaga nakatira. Kwento niya, umayos ng upo si Catherine. She felt like it is okay to say to him her background. Alam mo din ba, na this is my first time na kumausap ng isang stranger? At saka, hindi ko nga alam kung bakit maganang pakiramdam ko sa'yo. Paliwanag niya. Nakangiti si Vince habang nakatingin sa kanya at nakinig lang ito. And yeah, hindi talaga ako dito sa Pilipinas lumaki. Pero kahit nasa USA ako, nagtatagalog pa rin kami ng pamilya ko. My mother is Pinay and my father is a Phil-Am. Kaya ayun, doon na rin naman na-establish ang buhay namin kaya doon na kami na malagi. Nagbabakasyon lang ako dito. Pinagbakasyon lang ako ng mga magulang ko, to be exact. Wow, sana lahat no, nakakapunta sa USA. Makakapunta ka naman doon soon. Sana. Nalungkot ang mukha ni Vince. Ilang minuto pang lumipas, ay muling bumalik ang waiter. Hello ma'am and sir, your order will be served in 10 minutes. I will get back to you later. Imporma nito. After the 10 minutes, they eat their orders. Marami rin silang napag-usapan tungkol sa mga maraming bagay sa buhay. They shared each story. Talaga namang namangha si Catherine sa buhay ni Vince dahil challenging ito. And at the same time, naaawa rin siya dito dahil nag-iisa na nga lang pala ito ngayon kasi nasa abroad din ang kanyang nag-iisang kapatid at maaga silang naulila sa mga magulang. Nang sinabi rin ni Vince na single ito, para bang may nabuhay sa katawan ni Catherine. She even glad to really meet him. 2 araw nang lumipas, tuloy pa rin ang buhay ni Vince sa pagiging isang Uber driver niya. Mahirap man dahil nakikibagay lang siya sa iba't ibang klase ng pasahero. May mga oras nga ay naiinggit siya sa estado ng buhay ni Catherine. I missed her. Saad niya habang nagmamaneho. Wala pang nag-book sa kanya sa mga oras na yun, kaya naisipan niyang tawagan si Catherine. Ay, bungad niya agad nang sinagot nito iyon. Hello Vince. Galak ang namutawi sa boses nito. Hindi talaga maitago ni Vince ang kanyang kagustuhan nang muling makita ang dalaga. Alam na alam din niya sa kanyang sarili na gusto niya si Catherine. Kahit pa sa ganoong kaikling panahon ay alam niyang may gusto siya rito. Sana'y gusto niya rin ako, kahit Uber driver lang ako. Sabi niya sa kanyang sarili. Kumusta? May ginagawa ka ba ngayon? I'm glad you asked. Yun na nga eh. Bored na bored ako dito sa bahay ng lola ko. Wala akong ibang ginagawa kundi ang matulog at mag-scroll sa social media. Paliwanag nito. Napangiti si Vince. May pumasok sa kanyang isipan na alam niyang magugustuhan nito iyon. Free ka ba mamayang gabi? Tanong niya na nauutal pa. Tumahimik ang nasa kabilang linya. Tiningnan naman niya ang kanyang cellphone at baka namatay ang tawag. Pero hindi pala ito namatay. Narinig din niya ang tumili si Catherine. Oo, free ako. Bakit mo naman naitanong? May galak sa boses nito. Napakagat ng labi na lamang si Vince. Gusto mo bang lumabas tayong dalawa? May alam akong paresan dito na alam kong magugustuhan mo. Libre ko. Paliwanag niya. Sa mga sinabi ni Vince, hindi niya napigilan ang kanyang sarili na ma-excite. Kahit kahapon pa na tinawag niya ito. Gusto niya itong ulit makita. Talaga ba? Sige Just let me know kung saan para pupuntahan ko agad. Ako magsusundo sa'yo mamaya. Wait, di ba sabi mo wala kang sariling kotse? Oo pero may sarili naman akong motor. Mas masarap sumakay sa motor. Talaga? Na-excite tuloy ako, Vince. O siya, mamaya Pinatay na rin niya ang tawag.
Excited si Catherine na makitang muli si Vince. Isang araw pa lang kasi na hindi sila nagkita ay parang na-miss niya na ito. Masaya kasing kasama si Vince at marami rin itong ikinukwento. Sa palagay ni Catherine, sa loob ng maikling panahon ay nahulog na siya rito. Nasa harap ng salamin ngayon si Catherine. Pinapaganda niya ang kanyang sarili para masabi ni Vince na maganda siya. Pero hindi ka naman yata magugustuhan ni Vince dahil hindi ka naman maganda at iniisip niya siguro na mayaman lang din ang kaya kong magustuhan. Sabi niya sa sarili. Inaamin na ni Catherine na nagustuhan niya na si Vince. Malay ba niya, bigla na lang siyang nagkaganito kahit ang choosy niya sa mga lalaki noong nasa USA pa siya. Pero ngayon, sa simpleng lalaki lang na katulad ni Vince, nagustuhan niya agad ito. Imposible ba talaga agad na magagusto sa isang lalaki na kakilala mo lang? Tanong niya ulit sa kanyang sarili, pero napatingin siya sa pinto nang bumukas ito. Si Vince ba ang tinutukoy mo? Tanong ng lola ka rin niya. Malapad na napangiti si Catherine. Tumango siya rito. Kasi lola, wala pang isang linggo. Ay nagustuhan ko na agad siya. Imposible bang ganon? I-choosy ako nung nasa USA ako. Paliwanag niya na mismong siya ay nalilito sa kanyang nararamdaman. Lumapit sa kanyang lola Karing. Mula sa likuran, hinaplos nito ang kanyang buhok. May kwento ako sa iyo, iha. Alam mo ba, ay yung lolo Karding mo ay 3 days ko lang nakilala dahil sa pesta noon sa baryo namin. Sa diskuhan pa kami nagkakilala noon. At alam mo, hindi na ako nagdalawang isip noon na hindi siya sagutin. At tingnan mo naman ngayon, mahal namin ang isa't isa. Love doesn't require long or short time. Kung ngayon lang kayo nagkakilala ng lalaking gusto mo, at sa tingin mo nagustuhan mo talaga siya, wala ka nang magagawa doon kung talagang tadhana nang nagdidikta sa inyong dalawa. Pero lola, baka hindi niya ako gusto. Ay hindi ko rin ina masasabi dahil kayong dalawa lang ang magkasama. Halangan naman na makiosyoso din ako sa inyong dalawa. Lola talaga. Pero para sa akin, gusto ka nung lalaking yun. Ang ganda mo kaya. Lola naman binubola mo lang ako. Nako, hindi O siya. Lumabas ka na kasi at may narinig na akong bumusina sa labas ng bahay. Imporma nito. Nang marinig niya yun, ay na-excite si Catherine. Tumayo siya. Saglit lang, ay muli niyang tiningnan ang sariling imahe sa salamin. I hope you like me, Vince. Saan niya? Nang nasa labas na siya, ay kita niyang imahe ni Vince sa labas ng gate. Nagmadali siyang lumabas ng gate at nang nasa harap na siya ni Vince, ay napahinto siya. Ang ganda mo naman, Kath. Sabi nito. Noong una, Catherine ang tawag nito sa kanya. Ngayon naman, Kath na. Iniisip pa naman niya noon na kapag tinawag siya ng Kath ng ibang tao, ay mahalaga siya. Kaya sa mga oras na yun, ay iyon ang iniisip ni Catherine. Binubola mo lang ako Hindi ang ganda mo kaya. Nahiya nga ako na simple ang suot ko Oh, simple? Elegante kang tingnan dyan sa polo mo Ang hilig mo pala sa polo, no? Pero totoo, ang gwapo mo. Natahimik si Vince. Hindi niya alam kung bakit. Uy, bakit ka natahimik dyan? Wala. Ang ganda mo kasi. Nakakatulala ka naman. Ay nako, tara na nga. Sige. Kath, sanay ka bang sumakay ng motor? Tanong nito. Tumango lang si Catherine bilang sagot. Pero bago siya sumakay, sinuotan siya ni Vince ng helmet. Dahil sa ginawa nito ay para bang natigil ang mundo at tanging silang dalawa lang ang nandoon sa mga oras na yun. Nakaramdam din kakaibang enerhiya si Catherine nang saglit na dumapis ang daliri ni Vince sa kanyang pisngi. Sakay ka na. Imporma ni Vince na siyang dahilan para mabalik siya sa tamang wisyo. Oo nga pala. Tugon naman niya. Agad na pinaandar ni Vince ang motor. Pero bago nito pinaharurot ay kinuha ni Vince ang dalawa niyang kamay. Nanginig ang mga iyon ang magdapis iyon. Sa mga oras na iyon ay gusto niyang malaman kung tama pa ba ang ginagawa nilang dalawa.
Kumapit ka sa akin, baka mahulog ka. Payo nito sa kanya. Kahit na nahihiya siya at nagdadalawang isip, ay napayupo siya sa bewang ni Vince. Muling nagsalita si Vince. Huwag ka mahiya sa akin. Hindi siya nakapagsalita, bagkos mas humigpit na lang ang kanyang pagyapos. Dumadagungdong ang kanyang puso. Hindi niya lubos maisip noon pa man na mangyayari ito sa kanya ngayon. Sandali lang ay bigla nang nagpaharurot si Vince ng motor. Habang nasa daan siya, napaisip niya na para bang sila nga lang ang tunay na magkasintahan. Nang nasa paresa na sila, ay agad naman silang kumain. Magkaharap silang nakaupo sa maliit na mesa. Wala ring ibang kumakain. Pansin din ni Vince na masaya at masarap ang kain ni Kath kahit sa mumurahing parisan lamang ito dinala. Isang buong gabing inisip ni Vince ang kanyang gagawin, pero nagdadalawang isip siya na baka ay hindi masusunod sa gusto niya ang mangyayari. Kath? Tawag niya dito dahil busy ito sa pagkain. Agad naman itong lumingon sa kanya. Bakit, Vince? May sasabihin sana ako sa'yo mamaya. Pagkatapos ng pagkain natin dito ay pupunta naman tayo sa bridge. Imporma niya dito. Kita niya ang pagtataka sa mukha nito. Bagaman, kinatitigan niya ito. Bumaling man si Catherine sa kinain nito, ay hindi pa rin niya inalis ang kanyang titig dito. Nagsalita si Catherine. Maganda ba ang bridge na pupuntahan natin? Tanong nito. Bumaling ulit sa kanya si Catherine. Ngumiti siya. Magugustuhan mo doon. Tugon niya. Nang matapos din silang kumain at makapagbayad na, ay agad nilang tinuntun ang bridge na sinasabi ni Vince. Huminto sila sa kabilang bahagi ng bridge para doon nila ipark ang motor. Ang ganda nga dito, Vince. Natutuwang sambit ni Catherine. I told you, this is my favorite place. Tingnan mo nga sa malayo. Imporma niya, sabay itinuro ang isang isla na may mga bahay at maliwanag pa sa bahaging iyon. Wow, what a nice view. Saan nito? Lumapit si Vince kay Catherine. Magkatabi silang dalawa habang ang bawat kamay ay nahawak sa pader ng bridge. Maganda din kapag sunrise dito. Wow, really? I like sunrise pa naman. Punta tayo ulit dito para makita ang sunrise. Sure. Tanging tugon niya. Saglit silang pares na natahimik. Lumingon din sa kanya si Catherine habang nakangiti ito. Thank you for bringing me here, Vince. Sabi nito. Humawak ang kanang kamay ni Vince sa kamay nito. Akala niya ilalayo ni Catherine ang kamay. Ay hindi nito ginawa. He felt like she's okay with it. Nginitian niya si Catherine. May sasabihin ako sa'yo, Kath. I know this is so weird and so sudden. Pero hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko. At sana kapag marinig mo to, hindi ka magagalit sa akin o magbago ang pakikitungo mo sa akin. Kagabi ko lang pinag-isipan to ng mabuti. Patuloy pa niya na nakaramdam na siya ng pagkabahala. Nangunot ang noo ni Catherine, pero nawala rin iyon dahil ngumiti ito. Tell me, Vince. Tugon nito. Nasa boses nito na parang naniniguradong hindi ito magagalit sa kanya. Humigpit ang hawak ni Vince sa kamay ni Catherine. Kasi, Kath, gustong gusto kita. Alam kong masyadong mabilis na sa maikling panahon lang ay gusto na agad kita. Pero yun talagang gustong isigaw ng isip at puso ko eh. Nauutal niyang paliwanag. Humiwalay ang kamay ni Catherine sa kanya, kaya inisip niyang nakaramdam na ito ng galit. Nanlumo naman siya. Napayuko si Vince. Nung inisip niya ito, alam naman niya na may posibilidad na masasaktan siya. Pero saglit lang ay nanginig din ang kanyang tuhod nang humawak ulit si Catherine sa kanya. Vince. Sambit nito sa kanyang pangalan. Hinawakan na nito ang magkabilaan niyang pisngi para magtinginan sila sa isa't isa. Look at me, Vince. Utos nito. Tumingin naman siya sa mga mata nito na parang nangungusap sa kanya. Hindi ako galit sa'yo. I appreciate your feelings towards me. Actually, gusto din naman kasi kita. Paliwanag nito. Dahil sa mga sinabi ni Catherine, ay napangiti si Vince.
Alam ko rin naman na it is so sudden, pero gusto kita. Malay ko nga kung bakit ganito lang kabilis eh. Hindi pa nga umabot ng 2 linggo simula nung nagkakilala tayong dalawa. Alam mo ba, na ikaw lang ang unang lalaki na komportableng kasama ko. Those guys back in the USA were taking their advantages pero hindi ko sila binigyan ng kahit na anong pagtingin. Kaya I'm so happy that I met you, Vince. Gusto kita. Mahabang paliwanag ni Catherine. Saglit lang din ay umakap sa kanya si Catherine. Malakas ang dagundong ng kanyang puso kaya alam niyang naririnig yun ito. Hindi nawala sa labi ni Vince ang tuwa. Humiwalay muna si Catherine sa yakap. Tumingin ito sa mga mata niya. Sa mga oras na yun, gusto ni Vince na mahalikan si Catherine. Pero nirespeto niya ito kaya sa susunod na pwede na, gagawin niya yun. Vince, pwede ba akong sumigaw dito? Tanong ni Catherine sa kanya. Magkahawak silang dalawa ng kamay. Hindi lubos maisip ni Vince na ito ang kalalabasan ng plano niyang pag-confess dito. May gusto rin sa kanya si Catherine. He really is so happy. Tumango si Vince sa tanong na iyon ni Catherine. Bumuelo si Catherine. Vince! Gusto kita! Sigaw nito. Ikinagulat iyon ni Vince. Hindi na malaya ni Vince ang mga sariling luha na tumulo habang nakatingin kay Catherine na nakataas ang mga kamay habang sinisigaw iyon. Kath, gustong gusto kita. Sigaw din niya. Mas malakas ang kanyang boses. Sandali lang ay nagtinginan silang dalawa ni Catherine at tumawa sa kanilang ginawa. 2 linggo nang lumipas. With that duration of time, nagkaroon ng mas magandang ugnayan sila Vince at Catherine at walang kahit anong bagay ang makakatumba sa kasiyahang nararamdaman ni Catherine bawat araw na katawag, katext at kakwentuhan niya si Vince. Hindi ko lang siya gusto. Mahal ko na rin si Vince. Iyon ang sabi niya sa kanyang sarili bawat gabi. Sa loob ng maikling panahon na kasama niya si Vince, wala siyang sinayang. Ang makasama niya si Vince at maramdaman na mahal siya nito ay higit pa sa inaasahan niyang bakasyon dito sa Pilipinas. Habang nasa loob siya ng kwarto at kakatapos lang ng tawagan nilang dalawa ni Vince, napatitig na lang si Catherine sa kesame. So, ganito pala ang feeling ng in love. Sambit niya, sakto naman na may nakita siyang 2 butiki sa kisame na magkatabi. Siguro magjowa kayong dalawa ano? Tanong niya sa mga ito na akala naman niya sasagot talaga. Natawa na lang siya sa kanyang inasal. Ay, Vince, Vince, Vince. Sambit niya sa pangalan nito. Hindi kasi maibsan ng kahit na ano ang kanyang nararamdamang kasiyahan. Ilang minuto siyang natahimik. Nang tumunog ang kanyang cellphone, ay agad niya itong kinuha sa tabi niya. Excited siyang muling makausap si Vince. Pero nang makita niya ang pangalang nakaregister, ay nalukot ang kanyang noo. Sinagot niya ang tawag. Ma? Nagtataka niyang tanong. Anak, I'm so sorry to bother you late this night. Panimula nito, bagaman ay may nakahalata si Catherine na kakaiba sa boses nito. It's okay ma, bakit kayo napatawag sa akin? Tanong niya agad. Kinabahan bigla si Catherine sa hindi malamang dahilan. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. It is so sudden. I know na mayroon ka bang 3 weeks para mag-enjoy dyan pero we need you now. As soon as possible. Kung maaari ay bumalik ka na rito sa USA. May nangyaring hindi maganda sa kumpanya natin, Kath. Paliwanag nito. Nang patayo na lamang si Catherine sa masamang ibinalita ng kanyang mama. It is so valuable. Para bang agad na binawi ang kanyang kasiyahang naramdaman. Hindi naman po yan siguro masyadong malaki, ma. Malaki, Kath. $50 million ang biglang nawala sa revenue ng kumpanya natin. Yung papa mo nga ay hindi na mapalagay sa kanyang kinauupuan. We need you now, Kath. Sabi nito. Nahalata sa boses nito ang sobrang kalungkutan. Tumulo ang mga luha ni Catherine. $50 million are so big. Nanginig ang kanyang buong katawan. Ma, tomorrow po, babalik na ako dyan. Imporma niya bago pinatay ang kanyang cellphone. Kung kailan masaya na sana ako, ay siya namang pagdating ng problema. Giit niya,
Muli siyang napatitig sa kesame. Sino naman kaya ang kumuha ng perang yan? Tanong niya si Ere. Malalim ang iniisip ni Catherine. Kailangan niyang magpaalam kay Vince. Muli niyang kinuha ang kanyang cellphone para tawagan niya si Vince. Nang marinig niya ang boses ni Vince, ay tumulo agad ang kanyang mga luha. Vince? Sambit niya sa pangalan nito. Alam niyang nahalata agad ni Vince na umiiyak siya. Kath, bakit ka umiiyak? Anong problema? Vince, this is so sudden. Sana hindi ka magalit sa akin. Babalik na kasi ako ng Amerika dahil nagkaroon ng problema ang kumpanya namin. We lost $50 million, Vince. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ngayon. Huwag ka magalala sa akin, Kath. Mas mahalaga sa ngayon ang kumpanya ninyo. It is a big problem. Kaya kung uuwi ka man, don't worry about me. Alam ko naman na babalik ka, di ba? Oo, babalik ako. Babalikan kita, Vince. Pero bukas din ay kailangan ko nang umuwi. Kaya pwede bang ikaw na lang din ang maghatid sa akin sa naiya? Walang problema sa akin yan. Para sa'yo gagawin ko ang bagay na yun. Tugon nito. Kahit papaano ay kumalma si Catherine. Bagaman sa iisiping magkahiwalay silang dalawa ni Vince ang matagal na panahon, ay hindi niya alam kung ano nang mangyayari sa kanilang dalawa. Vince, sambit niya ulit sa pangalan nito na puno ng pag-aalala. Kath, ano nang mangyayari sa ating dalawa? Hindi ko alam, Kath. Ang alam ko lang ngayon ay mahal kita. May tiwala ako sa iyong kahit kailan ka pa bumalik dito sa Pilipinas. Kaya ako pa rin ang pipiliin mo. Vince, mahal kita. Alam mo yun, kaya babalikan kita. Ikaw lang ang mamahalin ko. Sabi niya. Napapikit na lamang si Catherine. Alam niya ang relasyon nilang dalawa ni Vince ay walang kasiguraduhan. Pero alam naman niya sa kanyang sarili na mahal niya si Vince. Vince, paano kung matatagalan ako sa ibang bansa? Paano kung pagbalik ko dito hindi mo na ako mahal? Hindi yun mangyayari, Kath. Alam mong mahal kita. Kaya kahit pa na maraming babae sa paligid ko, ikaw pa rin ang pipiliin ko. O walang iba kung hindi ikaw lang. May paninigurado ang boses nito. Tumulo ang mga luha ni Catherine. Umiyak siya sa ideyang matatagalan pa bago siya muling bumalik ng Pilipinas. Mahal naman natin ang isa't isa, Kath. Magtiwala ka sa akin. At ganun din ako. Kaya walang problema yun. May tiwala ako sa Vince. Sana may tiwala ka din sa akin. Kung ganun, wala tayong dapat ipagalala. Matulog ka na dyan para bukas. Utos nito sa kanya. Nagpaalam na sa kanya si Vince na patayin na nila ang tawag. Alam na nasasaktan si Vince sa biglaang pagbalik niya sa USA. Bagaman, parehas lamang silang walang ibang magawa kung hindi ang magtiwala sa isa't isa. Para naman sa sarili ni Catherine, hindi naman niya magagawang lokohin ang nag-iisang lalaking mahal niya. Kinabukasan, inihatid na ni Vince si Catherine sa airport. Vince, I am so sorry na hindi tayo nagkasama bago ang ganitong pangyayari. Sabi ni Catherine. Malapit na sila sa airport pero panay pa rin ang iyak ni Vince habang nagmamaneho siya. Ngayon lang nagkaganito si Vince para sa isang babae. Kath, wala naman tayong magagawa eh. May problema ka ngayon na dapat mong pagtuunan ng pansin. Kaya iyon ang mas importante. Nasa passenger's seat si Catherine. Umiiyak na rin ito. Mahal na mahal kita, Vince. Yun ang parati mong tatandaan. Kahit wala ako dito sa Pilipinas. At saka may social media naman. Araw-araw tayong mag-voice call or video call. May tiwala ako sa'yo, Vince. Ibibigay ko sa'yo ang buong tiwala ko. Hindi ko iniisip noon na mangyayari palang ganito. Pero hindi ako nagsisising na kilala kita. Ibibigay ko sa'yo ang buong tiwala ko, Kath. Ako lang sanang mamahalin mo hanggang hindi pa maging maayos ang lahat. Tugon niya. Nang nasa tapat na sila ng airport, ay agad na pinark niya ang kotse sa parking lot. Nagmadaling lumabas si Vince para tulungan si Catherine sa mga gamit nito. Pinagbuksan din niya ito. Nang parehas na silang nasa labas ng kotse, ay walang sinayang na oras si Vince. Hinalikan niya si Catherine. Vince,
Nasambit na lamang ni Catherine. He savored the first kiss he had with her. Napapikit si Vince habang nakahalik siya at napayakap. Segundo pang lumipas ay naghiwalay silang dalawa sa paghahalikan. You can go now, Kath. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka rin, Vince. Babalikan kita. Promise ko yan. Sabi ni Catherine habang masaganang tumulo ang mga luha nito. Sa huling sandali ay niyakap nilang isa't isa ng mahigpit bago sila nagkahiwalay. Sa loob ng 1 taon na magkalayo sina Catherine at Vince, kahit ganoon katagal silang hindi nagkita muli, ay hindi naman naging hadlang iyon dahil mahal na mahal talaga nilang dalawang isa't isa. Sa loob ng mahabang panahon na iyon ay may connection din naman silang dalawa, kaya sigurado sila na silang dalawa'y nagmamahalan. At si Vince, umaasa pa rin siya na mapapadali ni Catherine ang pag-aasikaso dito sa kumpanya dahil miss na miss niya na ito. Walang araw na hindi niya namimiss si Catherine. Ganoon nga talaga kung tunay mong mahal ang isang tao. Maagang nagising si Vince dahil may book siya kagabi for 6 a.m. na kukunin niya sa airport. Lalaki ang pangalan na nakalagay kaya ayos lang din iyon. Nang matapos siya sa pag-aasikaso ng sarili, ay agad siyang tumungo sa airport para i-pick up ang pasahero niya. Naghihintay lang siya sa labas ng kanyang kotse habang ka-text niya din si Catherine. I missed you, Kat. Iyon ang text message niya. Agad naman siyang nakatanggap ng reply galing dito. I missed you too, Vince. Babalik na ako dyan sa Pilipinas. It is a surprise, Vince. Reply nito. Dahil sa reply ni Catherine, ay napalingon siya sa maraming taong naglabas at pasok sa loob ng airport. Pero nang makatingin siya sa isang babae, ay ganoon na lang ang kanyang pagkagulat sa nakita. An? Sambit niya sa pangalan nito. Kuya Vince! Sambit nito sa pangalan niya ng malakas. Sa mga oras na yun, ay hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang gagawin. Hindi niya inaasahan na sa loob ng 10 taon ay umuwi na ng Pilipinas si Ann. 10 taon na itong nasa Singapore bilang isang domestic helper. Nag-abroad para sa pamilya. Panganay niya itong kapatid, pero nagkukuya ito sa kanya dahil iyon ang nakasanayan nito ng mga bata pa sila. Ang bakit mo hindi pinalam sa akin na uuwi ka na pala? Surprise! Hiyaw pa nito. Saglit lang din ay bigla itong yumakap sa kanya ng mahigpit. Narinig din niya ang pag-iyak nito. Matagal na akong nagtrabaho sa abroad at namimiss ko ng nag-iisa kong kapatid na pogi. Sabi nito habang umiiyak. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili na hindi umiyak. Grabe, iyakin pa rin ako kahit ang tanda ko na. Tara na, ikaw kasing binook kong Uber driver eh. Nakikita ko kasing pangalan mo sa app kaya hindi na ako nagdalawang isip na ikaw ang kinuha. Paliwanag nito. Natuwa na lamang siya't muling niyakap ang kapatid. Napapikit siya. Ngunit sa kanyang pagdilat ay isang bulto ng isang pamilyar na babae ang nasa harapan niya hang biglang nabitawan ang cellphone nito. Kath? Nauutal niyang sambit sa pangalan nito. Biglang tumawa ng malakas ang kapatid niya. Kath? Hoy Vince, hindi ako si Kath. Si anak ko. Sabi nito, bagaman ay nakita niya ang pagtulo ng mga luha ni Kath. Kusa siyang humiwalay sa yakap ng kanyang kapatid. Teka lang, Ann. Imporma niya dito. Nagmadali siyang pinuntahan si Catherine na muling bumalik sa loob ng airport. Dali-dali siyang lumakad kahit nababangganan niya ang iilang mga tao. Kath! Sigaw niya pero hindi lumingon sa kanyang dalaga. Alam niya kung anong iniisip ni Catherine sa mga oras na yun. Akala nito na ibang babae niya ang kanyang kapatid. Kung maaabutan niya si Catherine, agad naman niyang maipapaliwanag dito ang katotohanan na mali ang iniisip nito. Nang maabutan niya ang dalaga, bigla naman itong lumingon na may pagtataka sa mukha at nagkamali nga siya sa nakita niya. Hindi ito si Catherine. Bakit po? Anong problema niyo sa akin? Sambit ng babae na halos naiinis na nakakunot ang noo. Kahawig ni Kath pero napahiya siya sa nangyari. Sorry po. Nagkamali po ako. Akala ko po ay kayo si Kath. Pagpapaumanhin ni Vince sa babae, sabay tumalikod ang babae na may pagtataka.
Napangiti na lamang si Vince dahil sa kanyang kahibangan. Siguro nga talagang kapag mahal na mahal mo ang isang tao at sobrang miss mo na siya ay mapagkakamalan kang nababaliw na. Bumalik si Vince sa kanyang kapatid na naghihintay sa kanya sa labas ng airport. Samantala, sa kabilang banda. Anak! Sigaw ng mama ni Catherine mula sa sarili nitong kwarto. Nasa kusina si Catherine at pinoproblema pa rin niya kung ano ang mga estratehiyang kailangang gawin para mabawi nila ang nawalang $50 million na revenue. Kasi 10 taon na yung pinaghirapan nila pero bigla na lamang nawala na parang bula. Alam ni Catherine na may hindi magandang nangyari sa loob ng kumpanya nila. Dali-dali si Catherine na lumabas ng kusina para salubungin niya ang sumisigaw na mama. Ma, bakit po? Taka niyang tanong. Kinakabahan siya pero kita naman niya sa mukha ng kanyang mama na hindi isang masamang balita ang sasabihin nito sa kanya. Anak, hindi ako makapaniwala sa aking nalaman. Ang $50 million na nawala sa ating kumpanya ay ninakaw ng pinagkakatiwalaan kong manager. Pero dahil magaling ang papa mo, nabalik ang malaking pera na yun. Hiyaw nito, punong-puno ng kasiyahan ng mukha ng mama niya. OMG! Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na hindi mapasigaw at dahil sa sobrang kasiyahan ay napaluha siya. Niyakap niya agad ang kanyang mama. Yung manager ma, anong gagawin mo sa kanya? Anak, may 3 siyang maliliit na mga anak. Buntis din ang kanyang asawa. At wala nang tumutulong sa kanilang ibang kamag-anak dahil sila lang nandito sa Pilipinas. Hindi ko siya sinampahan ng kaso pero hindi na siya makakabalik sa kumpanya natin. At binigyan ko na lang din ng kaunting pera ang pamilya niya para naman makapagsimula sila ng panibago. Alam ko kung bakit niya yun ginawa. Naiintindihan ko siya. Binigyan ko siya ng pagkakataon pero kung gagawin niya ulit iyon sa ibang tao, sigurado din akong tutulong na akong magpapakulong sa kanya. Mahabang paliwanag nito. Muli niyang niyakap ang kanyang mama. Kahit man nakaranas ng problema ang pamilya nila, hindi pa rin nawala ang kagandahang puso na mayroon ang kanyang mama. Habang yakap niya ang kanyang mama, ay napaisip din siya. Babalik ako ng Pilipinas. Dahil na ba yan kay Vince, Kat? Gusto ko na rin siyang makita. Pumunta kayo dito at ako na ang bahala kung magpapakasal kayong dalawa. Kahit paanong gusto mo ay ako nang bahala. Imporma ng kanyang mama. Mula kasi noong bumalik siya ng Amerika para maayos nila ang problema, ay araw-araw din niyang binabanggit ang pangalan ni Vince. Kinento rin niya sa kanyang mga magulang na dahil kay Vince ay naging maganda ang karanasan niya kahit sa ganoon kaikli niyang bakasyon. At ang kanyang mama ay natutuwa sa mga sinabi niya. Ma, marami akong pera. Kaya kong gawin ang iniisip mo. At saka sinabi ko na sa'yo na hindi mayaman si Vince. Isa siyang Uber driver doon. Pero mahal ko siya. Hindi ako tumitingin sa katayuan ng kanyang buhay kung hindi sa kabutihan ng kanyang puso. Huwag kang mag-alala anak. Hindi naman ako matapobre ano. Excited nga akong makita yung napupusuan mo na. I am so happy now. Kasi akala ko natatanda ka ng dalaga. Pero hindi pa pala. Tugon nito. Sobrang natuwa si Catherine. Kaya kinabukasan ay agad na tumungo na siya sa airport para bumalik sa Pilipinas. At hindi niya din sinabihan si Vince sa kanyang pag-uwi para sorpresahin ito. Bagaman, sa kanyang pagdating sa NAIA Airport at paglabas na dito, hindi niya lubos inaasahan ang kanyang nakita. Imbis na excitement ang maramdaman niya ay inis at galit ang sumalubong sa kanya. Vince, bakit mo ito nagawa sa akin? Naguguluhan niyang sabi sa sarili. Kitang-kita ng kanyang mga mata na may kayakap si Vince na isang babae. Hindi siya namamalik mata at siguradong-sigurado siya na si Vince iyon. Masaya si Vince habang may kayakap ito. Kita pa niya kung paano yumakap ng mahigpit si Vince sa babae na para bang ang tagal na nilang dalawa. Hinalikan pa nito ang babae sa noo. Kath! Tawag ni Vince nang makita siyang nakatayo sa likuran ng babae. Parang naulit ang nangyari sa kanya na akala niya na mamalikmata lang din siya. Kagaya ng dating senaryo na nagkamali siyang namukha ng babaeng hindi naman si Catherine. Pero sa mga oras na ito, sigurado siyang si Kat iyon.
Kaya hindi rin nagdalawang isip na tumalikod ang babae at nagtangkang aalis na lang ulit ito pabalik sa loob ng airport. Kahit sinundan at tinatawag siya ng binata, hindi pa rin siya lumilingon. Nagmadali na lang siya sa kanyang paglalakad para hindi siya nito maabutan. Kath! Sigaw ni Vince na punong-puno ng emosyon ng boses. Ilang beses na niyang narinig yun. Sobra siyang nasaktan. Hindi niya akalain na maluloko lang pala siya ni Vince. Binigay pa naman niya ang kanyang buong tiwala na hindi siya nito lulukuhin. Pero hindi pala. Kath, I will explain everything to you. Huminto ka muna. Sinigaw pa rin iyon ni Vince. Pero sa kadahilanang napagod siya, bumagal ang kanyang paglalakad. Naabutan siya ni Vince kaya nahawakan siya nito sa braso. Mabilis siya nitong pinalingon. Bagaman, mabilis din niya itong sinampal sa pisngi. Niloko mo ko, Vince. Nagtiwala ako sa'yo. Nag-promise ka sa akin na hindi ka magmamahal ng ibang babae. Akala ko ba hindi mo yun gagawin? Galit na galit siya. Nakahawak si Vince sa pisngi nito. Pero ikinagulat lang niya ang ekspresyon sa mukha nito. Nakangiti si Vince habang hawak ang pisngi nito. Bakit ka tumatawa dyan? Tinawanan mo lang ako kasi niloko mo ko? Buwisit ka? Sabi niya. Muli na sana niyang sasampalin si Vince ay natigil ang kanyang kamay sa ere dahil mabilis ang mga galaw ni Vince. Hinalikan siya nito ng mapusok. Hindi niya mapigilan si Vince at hindi siya makapagpumiglas. Lover's quarrel lang pala. Ang sweet naman nila. Sambit ng mga taong nakakakita sa kanila. Maraming narinig si Catherine sa kanilang paligid. Nakakita din ng kanyang peripheral vision ang mga flashes ng kamera. Nang tumigil na si Vince sa paghalik niya, ay agad itong nagsalita. Una sa lahat, huwag ka munang magalit, Kath. Ikalawa, ikaw lang ang babaeng mahal ko. Ikatlo, hindi ko babaeng kayakap po kanina. Kapatid ko siya na galing sa Singapore at pabalik na ulit siya after ng bakasyon niya dito sa Pinas. Hinatid ko siya dito para makahabol sa flight. Ikaapat, na-miss kita. Dahil ilang taon nang lumipas at ngayon ka lang bumalik dito sa Pilipinas. Ikalima, sayong-sayo lang ako. At ang huli, mahal na mahal kita. Paliwanag ni Vince. Dahil sa mga sinasabi ni Vince, ay hindi na niya napigilan ang kanyang mga ngiti. Promise mong hindi mo ako niloloko? Hindi ko naman talaga magagawa sa isang babaeng mahal na mahal ko ang bagay na yun. Ayokong sirain ang tiwala mo sa akin. Depensa nito. Sa mga oras na yun, mas nangingibabaw na ang kasiyahan at pangungulila ni Catherine kay Vince. Mahal na mahal kita, Vince. Sabi niya at hinawakan niya ang magkabila ang pisngi nito. Kusa niyang hinalikan si Vince. Pareha silang walang pakialam sa mga tao na nasa paligid nila. Ang mahalaga sa mga oras na yun ay naliwanagan ni si Catherine na mahal siya ni Vince at mahal na mahal niya ito. Nang naghiwalay ang kanilang mga labi, ay kinatitigan niya si Vince. Bakit ka nalang ganyan kung nakatitig sa akin? Hindi mo ba talaga ako paniniwalaan? Kailangan ko bang magpaliwanag sa'yo ng mahaba? Wala. Hindi mo lang alam ngayon kung gaano ako kasaya. Ang nag-iisang lalaking minahal ko ng ganito. Kaya Vince, alam kong hindi normal ang ganito para sa 2 taong nagmamahalan. Pero ayoko nang hintayin pa ang maraming taon na lumipas. Ako nang magpo-propose. Vince, will you marry me? Tanong niya. Ipinakita niya ang singsing na binili pa niya sa isang mamahaling brand. Nang makita niya ekspresyon ni Vince, nanlaki ang mga mata nito na hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Vince, tanggapin mo na lang kasi. Kasi ayokong ikaw pang gagawa nito. Alam kong hindi ito ang nakasanayan natin pero tanggapin mo na lang na magpapakasal ka sa akin. Giit niya. Natawa na lang si Vince sa kanyang sinabi. Tumango-tango ito. Oo, Kath. Magpapakasal ako sa'yo. Tugon nito. Napuno ng kasiyahan ang puso ni Catherine sa mga oras na yun. Inisip kasi niya buong gabi kung siya lang bang mag-first move para sa kanilang dalawa. Sinabi rin niya ang bagay na yun sa kanyang mama. Itong tutol na siya ang mag-propose. Sigurado ka ba? Muling tanong ni Catherine. Mahinang natawa si Vince. Nilapit niya ang kanyang kamay sa harapan ni Catherine para masuot niya ang singsing.
Hindi ako magsisisi. At sigurado ako na magpapakasal ako sa mahal ko. Tugon nito, agad namang isinuot ni Catherine ang singsing sa daliri ni Vince. Nang masiguradong ayos na ang singsing sa daliri nito, ay nagkusang humalik si Vince sa kanya. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nagsalita ulit si Vince. Kailan ang kasal natin? Para naman akong babae nito oh. Huwag ka nang choosy dyan. Sa susunod na buwan na tayo magpapakasal. Sa ayaw at sa gusto mo. Si Mama nang bahala sa kasal natin. At alam mo ba, excited siyang makilala ka. Pero hindi ako mayaman, Kath. Alam mo naman yun. Hindi kami pobre, Vince. Lahat ng tungkol sa'yo ay alam na ni Mama. Parati ko siyang kinakwentuhan sa tungkol sa ating dalawa. Kaya mas excited pa siyang maikasal tayong dalawa. Kaya sa susunod din na linggo, ay doon na tayo sa USA maninirahan. Paliwanag niya, kita niya ang mga luha ni Vince. Lumapit ito sa kanya at yumakap habang umiiyak. Mahal na mahal kita, Vince. Kaya sa akin ka lang at huwag mo akong lulukuhin. Para mo naman akong binabantaan. Joke lang. Ipapakilala kita sa kapatid ko. Sabi nito, nagkakilala sila ni Kat at Anne, ang kapatid ni Vince. Congratulations sa inyong dalawa at masaya ako para sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, Kuya Vince. Halagaan mo at iingatan si Kat. Sambit ni Anne sa dalawa. Nagyakap ang tatlo na may saya sa kanilang mga puso. Nangyari ang kasal nila Vince at Kat sa Amerika at naging private ang kasal nila at iilan lamang invited dahil iyon ang gusto ni Kat. Subalit naging masaya ang kasal na nangyari. Tanggap na tanggap si Vince ng mga magulang ni Kat. 3 taon na ang lumipas matapos ang kanilang kasal. Sa loob ng 3 taon na yun, maraming pagsubok din na napagdaanan sila Catherine at Vince na siyang sumubok sa katatagan ng kanilang pagmamahalan. Pero alam nila sa isa't isa na mas lalo na silang naging matatag at magiging matatag pa sila sa darating pang mga taon. Han? Sigaw ng asawa ni Vince mula sa kusina ng kanilang bagong bahay. Simula rin noong nabuntis si Kat at ipanganak ang kanilang cute at malulusog na kambal, mas lalo pang minamahal ni Vince si Kat araw-araw. Yes, Han. Nabibihis pa ako. Kumain ka na dito. Nagmadali na lang siya. Nang nasa sala na siya, kinuha niyang kambal. Magta3 taon na rin sa June ang dalawa. Nandito na kami. Imporman niya nang makapasok na sila sa kusina habang bitbit ang malulusog at cute nilang mga anak. Ang tagal mo Nagbibihis nga lang ako. Ano bang niluluto mo? Ang aga mo ngayon Ganyan naman na ako noon pa. Talaga ba? Parang hindi naman Biro niya dito. Noon kasi, nagpaturo sa kanya si Kat kung paano magluto. Hindi pala ito marunong sa mga gawaing bahay na siyang ikinatuwa naman niya dahil mapagsisilbahan niya si Kat bilang asawa nito. Huwag ka na nga umangas sa akin, Han. Pinagluto kita ng hotdog. Kung makasigaw ka naman, kung ano na yung lululuto mo Hindi mo pa kasi ako tinuruan kung paano lutuin ng kare-kare at pansit Tuturuan din kita sa susunod na linggo. Busy lang talaga ako sa kumpanya. Alam mo naman na akong bagong manager. Sambit niya na may pagmamayabang sa asawa. Ikinatuwa niya noon na pagkatapos ng kasal ni na Kat, agad siyang inappoint bilang manager ng kumpanya. Nakapagtapos naman siya ng business management noong nakaraang taon kasi pinag-aral na muna rin siya ng mga magulang ni Kat. Kaya ang laki ng pasasalamat niya sa mga magulang ni Kat dahil sa taos-pusong pagtanggap sa kanya kahit ano pang estado niya sa buhay. Sinabi mo yan Tugon nito na kumain na rin. Nagsimula na silang kumain. Habang busy silang lahat sa pagkain, kinatitigan niya ang kanyang asawa. Kahit na marami nang napagdaanan nilang dalawa, mas naging matatag sila at ang titig na yon ay parang may ibig sabihin na may pangaakit sa asawa. Hindi kita iiwan, Kath. Ikaw lang ang mamahalin ko. Sabi niya sa kanyang sarili habang nakatitig pa rin sa kanyang asawa. Oh, bakit naman ganyan ka kung makatitig? Taka niyang tanong. Tumayo si Vince at lumapit siya sa kanyang asawa. I love you, Kath. Sabi niya,
sa mahinahong boses. Humalik si Vince sa noon ni Kat bago siya nagpaalam para magtrabaho na. Pero bago pa man tumalikod si Vince, ay tinawag ulit ito ni Kat. Mahal, huwag ka na munang pumasok ngayon. May regalo ako sa'yo. Nakangisi itong nakatitig sa asawa na para bang may balak na maganda. Bumalik naman si Vince para yakapin at halikan ng asawa. Tuluyan na silang paubaya sa isa't isa habang natutulog ang gampal. Ubos lakas na pinaligaya ni Vince ang kanyang asawa na para bang unang tikim pa lang sa asawa nito na nagpakawala ng mainit na likido sa pagkatao ni Kat. Hudyat na naabot na nila ang sarap ng kalangitan. Naging masaya ang pagsisama nila at makalipas ang isa pang taon ay biniyayaan ulit sila ng baby girl na bagong miyembro ng kanilang masayang pamilya. Sa pag-ibig, hindi naman mahalaga kung anong katayuan mo sa buhay. Ang mahalaga ay ang respeto at tapat sa pagmamahal. Kahit ano pa ang dumating na hamon, malalampasan at mananaig ang katapatan at pagmamahalan. At higit sa lahat, ang pananampalataya sa Diyos na nagbibigay ng pagmamahal sa ating lahat. At kung nagustuhan ninyo ang storyang ito, huwag kalimutang i-like, share, at mag-comment sa ating kwento. At mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel. And click the bell button for more story updates. Muli, ito po ang Kuya Agustin Stories. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!